Anton Sandor Labey, ang nagpakilalang anak at sugo ni Satanas sa mga huling araw. Itinatag niya ang Satanismo o ang Iglesia ni Satanas sa Black House, San Francisco, California. Mula sa labas ay mapapansin na literal na itim ang kulay ng kapilya. Sa loob naman ay malamlam ang mga mumunting kandila na siyang nagbibigay buhay sa buong paligid. Gayunman, malinaw mong makikita sa dingding ang baliktad na krus na sumisimbolo sa paglaban sa dakilang lumikha. Makikita rin ang sigil o Baphomet, isang inverted na pentagram na may ulo ng kambing. Ito ang pangunahing sagisag ng Satanismo, kumakatawan sa madilim na puwersa at sa makasalanang kalikasan ng tao. Naroon din ang tinatawag na Leviathan Cross, isang cross na may infinity symbol sa ibaba. Ito ay tanda ng pagpapalaya mula sa mga reliyong nakagisnan at pagtataas sa tao bilang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa pinakagitna ng silid, makikita ang kanilang dambana. Dito ginaganap ang lahat ng ritual, mula sa libing, kasal, at hindi mawawala ang binyag o bautismo. In the name of our great God, Satan Lucifer, to follow me forever. Kamakailan lamang, pumanaw ang kinikilalang sugo ng kadiliman, ang nakapagtataka sa isang Kristiyanong hospital binawian ng buhay. Ayon sa mga nakasaksi, si Anton Labey ay nagsisi sa mga nagawang kasalanan. Ang malaking katanungan, ano kaya ang laman ng pagsisising iyon? Humingi ba siya ng tawad sa ating Panginoon dahil sa mga nagawang kasalanan? O baka naman humingi ng tawad kay Satanas dahil sa mga nagawang kabutihan? Itinatag ni Anton Sandor Labey ang Iglesia ni Satanas sa Black House, San Francisco, California. Mayroon silang itinuturing na banal na aklat. Ito ay ang The Satanic Bible, ang pinakakilala sa mga libro na kanyang isinulat. Dito nakasulat ang 11 Rules of Satan. Kung maririnig mo ang mga utos na ito, hindi mo aakalain na nagmula ito kay Satanas. Katunayan, karamihan sa mga utos na ito, kung hindi man lahat, ay sinusunod ng mga tao. Number 1, do not give opinion or advice unless you are asked. Kung isasalin natin ito sa Tagalog, ay nangangahulugan na huwag kang magbibigay ng opinyon o payo sa mga may problema maliban na lamang kung ikaw ay tatanungin. Palagay ko ay tama naman ito. Minsan, napakadali sa atin na magbigay ng payo, ngunit hindi man lang natin iniisip kung gusto ba nila tayong pakinggan. Number 2, do not tell your trouble to others unless you are sure they want to hear them. O sa Tagalog, huwag mong sasabihin sa iba ang iyong mga problema maliban na lamang kung sigurado ka na gusto nila iyong marinig. Palagay ko ay tama din naman ito, lalo na kung ang iyong problema ay masyadong sensitibo. Number 3, when in another's lair, show them respect or else do not go there. Sabi naman dito, kung ikaw ay nasa ibang lugar o teritoryo, ay dapat kang magbigay ng respeto sa mga taga doon, o kaya naman ay huwag ka na lamang pumunta. Number 4, if a guest in your lair annoys you, treat him cruelly and without mercy. Ibig sabihin, kung may buwisita sa iyong teritoryo na hindi ka nirespeto, ay dapat mo itong pagmalupitan at huwag kaaawaan. Number 5, do not make sexual advances unless you are given the mating signal. Ibig sabihin ay huwag mong gawa ng kahalayan ang sino man, maliban na lamang kung binigyan ka nito ng motibo.
Kung iisipin, parang wala namang mali sa utos na ito. Ngunit kung ang pagbabatayan ay ang sarili nating Biblia, pinagbabawalan tayong sumiping sa hindi natin asawa. Number 6. Do not take that which does not belong to you unless it's a burden to other person and he cries out to be relieved. O sa Tagalog, huwag mong kukunin o pakikialaman ang hindi sa iyo, maliban na lamang kung ito ay pasanin sa ibang tao at siya ay humihingi ng tulong upang magpahinga. Matalinghaga ang talatang ito. Ang halimbawa nito, kung may nag-aaway ay huwag kang makikialam, maliban na lamang kung humihingi ng saklolo. Number 7. Acknowledge the power of magic if you have employed it successfully to obtain your desire. If you deny the power of magic after having called upon it with success, you will lose all you have obtained. Ayon dito, kailangan mong pasalamatan o kilalanin ang kapangyarihan ng mahika kung nagtagumpay ka sa paggamit nito at nakuha ang iyong hinahangad. Kung babaliwalain mo ang kapangyarihan ng mahika matapos kang magtagumpay, ang lahat ng iyong nakamit ay mawawala. Lingid sa inyong kaalaman na kasama sa pagiging kaanib sa satanismo ay ang pag-aaral sa mga orasyon at mahika. Number 8. Do not complain about anything to which you need not subject yourself. Ibig sabihin, huwag kang magre-reklamo tungkol sa anumang bagay, lalo na kung hindi naman nadadawit ang sarili. Mukhang tama naman ito. Tinuturoan tayo na lumayo sa gulo, ngunit sa likod nito, isang pagtuturo ng kawalan ng malasakit sa ating kapwa. Number 9. Do not harm little children. O sa Tagalog ay huwag kang mananakit ng maliliit na bata. Number 10. Do not kill non-human animal unless you are attacked or for your food. Sa Tagalog, huwag papatay ng anumang hayop maliban na lamang kung aatakihin ka nito o kaya naman ay para sa iyong pagkain. Number 11. When walking in open territory, bother no one. If someone bothers you, ask him to stop. If he does not stop, destroy him. Sa pagkaunawa ko sa talatang ito ay kung ikaw ay naglalakad sa ibang lugar ay huwag kang mang-aabala o manggugulo ng sinuman. Kung mayroon namang nanggugulo sa iyo ay pakiusapan mong tumigil. Ngunit kung ayaw kang pakinggan ay mabuti pang patayin mo. Sa huling utos na ito ay tuluyan ng nahubad ang maskara ng librong ito. Makikita ang diwa ng paghihiganti at walang awang paglipol. At iyan nga ang 11 utos ni Satanas na sinulat ni Anton LaVey na sinasampalatayanan ng mga kaanib. Bukod sa The Satanic Bible, ay may mga libro pa siyang sinulat na hanggang sa ngayon ay mabibili mo pa. Ito ay ang The Satanic Rituals, The Satanic Witch, The Devil's Notebook, Satan Speaks, Letter from the Devil at Philosophy Satanism. Sa pamamagitan ng mga ito, unti-unti niyang ikinalat ang kanyang ideolohiya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sisidin pa natin ang mas malalim na bahagi ng buhay ni Anton LaVey. Ipinanganak noong ika-11 ng Abril 1930 sa Chicago, Illinois, United States. Ngunit hindi Anton ang kanyang tunay na pangalan. Siya ay isinilang bilang Howard Stanton LaVey. Ang kanyang mga magulang ay sina Michael Joseph LaVey at Gertrude Augusta. Suportado ng mga ito ang hilig ng anak sa musika. Maraming instrumento ang kanyang natutunan, ngunit ang pinaka-paborito ay ang piano at ang akordeon. Tumugtog siya ng piano nung siya ay aktibo sa Baptist Church at nung siya ay nasa high school, madalas niyang tugtugin ang oboe. Nag-aral siya sa Tamalpais High School sa Mill Valley, California. Ngunit sa edad na 16, sa hindi tiyak na dahilan, huminto siya sa pag-aaral at sumali sa Cleve Beatty Circus, isang palabas na gumagamit ng iba't ibang hayop. Dito nagsimula ang kakaibang yugto ng kanyang buhay. Si LaVey ay naging katulong sa paglilinis, sa pagtatayo ng tent at maging sa pag-aalaga ng mababangis na hayop tulad ng leon at tigre.
Nang lumipat naman siya sa karnibal, nagsilbi naman siyang musikero. At ang kanyang tinutugtog ay ang kakaibang tunog ng kalyupe, isang instrumentong ginagamit upang akitin ang mga tao sa peryahan. Ngunit sa panahong ito, napansin ni LaVey ang isang bagay na lubhang bumagabag sa kanyang isipan. Ang mga taong tuwang-tuwa at nanonood ng mga makamundong palabas tuwing Sabado ng gabi ay siya rin mismong dumadalo sa mga relihiyosong pagtitipon tuwing Linggo ng umaga. Dito nagsimulang mabuo ang kanyang masamang pananaw laban sa reliyon. Ayon kay LaVey, ang tao ay likas na may pagnanasa sa aliw, kapangyarihan at sexualidad. Ngunit imbes na tanggapin ito, pinipilit nilang itago sa likod ng maskara ng kabanalan. Sa kanyang isipan, ang relihiyon ay hindi na tunay na prinsipyo, kundi isang maskara lamang. At sa kanyang paniniwala, mas mabuting yakapin na lamang ang likas na pagnanasa ng tao kaysa magkunwaring banal habang palihim na gumagawa ng kabaliktaran. Hindi lang ang kanyang mga aklat ang naging usap-usapan, maging ang kanyang personal na buhay ay binalot din ng kakaibang mga kwento. Unang naging asawa ni Anton LaVey si Carol Lansing. Ngunit hindi pangkaraniwan ang kanilang kwento, sapagkat nang sila ay ikasal, 15 taong gulang pa lamang ang babae. Nagkaroon sila ng isang anak na babae, si Carla LaVey, na kalaunan ay itinatag ang tinaguriang unang simbahan ni Satanas. Sumunod naman ay si Diane Hegarty, isang 18 taong gulang na babae. Pinakasalan ni LaVey noong siya ay 30 na. Mula sa kanilang pagsasama, isinilang si Sina LaVey na minsang naging malapit sa kanyang ama, ngunit kalaunan ay lumayo at nagtakwil dito. Ngunit hindi dito natatapos ang lahat. Sa huling yugto ng kanyang buhay, nakilala si Blanche Barton na hindi lamang naging kanyang katuwang, kundi naging ina rin ng kanyang kaisa-isang anak na lalaki, si Satan Xerxes LaVey. Matapos bawian ng buhay si Anton LaVey noong 1997, si Blanche Barton ang pansamantalang humalili bilang pinuno ng Iglesia ni Satanas. Subalit hindi nagtagal, ipinasa niya ang pamumuno kay Peter Gilmore na siyang naging pinakamataas na pari at editor pa mismo ng The Satanic Bible. May mga kwento si Anton LaVey na mahirap paniwalaan. Isa na rito ang diumano'y pagkikita at relasyon niya sa sikat na aktres na si Marilyn Monroe sa isang burlesque theater. Ngunit ayon mismo sa pamunuan ng Mayan Theater, hindi kailanman sumayaw doon si Monroe at hindi rin nagpalabas ng mga nakahubad ang naturang lugar. Isa pang sinabi niya ay naging crime scene photographer daw siya ng San Francisco Police Department noong 1950s. Doon raw niya nakita ang bangis ng tao, ang mga aksidente, pagpatay at kahindik-hindik na karahasan. Dahil dito, tuluyan siyang nawala ng paniniwala sa Diyos. Hindi lang iyon. Ayon pa sa kanya, naging psychic investigator siya para sa mga pulis. Ito yung mga kaso ng mga multo, mga ingay sa dilim, mga hindi maipaliwanag na kababalaghan. Subalit ayon sa mga nagsasaliksik tulad ng journalist na si Lawrence Wright, wala siyang nakitang anumang katibayan na totoo ang mga kwento ni LaVey. Para sa iba, ang lahat ng ito ay kathang isip lamang upang mas mapatibay ang kanyang imahe bilang itim na Santo Papa. Ang pinakamatinding dagok sa kanyang kredibilidad ay mula mismo sa kanyang anak na babae na si Sina LaVey. Ayon sa kanyang anak, kailanman ay hindi naging pulis ang kanyang ama. Hindi rin ito nag-aral ng kolehiyo. Ang totoo, sa karnabal lamang talaga siya nagtrabaho. Sa madaling salita, maraming bahagi ng kanyang buhay ay imbento at gawa-gawa lamang.
Ngunit kahit ang mga kasinungalingang iyon, hindi na itago ang huling kabanata ng kanyang buhay. Noong Oktubre 29, 1997, sa isang Kristiyanong hospital, binawian ng buhay si Anton LaVey. Ngunit ang higit na ikinagulat ng lahat ay ang di umano'y mga huling katagang namutawi sa kanyang bibig. Oh my, what have I done? There is something very wrong. Mga katagang narinig ng ilang mga saksi sa kanyang huling hininga. Mga salitang punong-puno ng panghihinayang, punong-puno ng pagsisisi. Ngunit agad itong pinabulaanan ng Iglesia ni Satanas. Para sa kanila, imbento lamang ito, isang religious propaganda ng mga Kristiyano. Ayon sa kanila, imposibleng sabihin iyon ni LaVey sapagkat hindi siya naniniwala sa Diyos, sa langit o impyerno. Para sa kanila, si Satanas ay simbolo lamang, hindi isang tunay na espiritu o Diyos. Siya ay representasyon ng kalayaan, ng pagnanasa, at ng pagtanggi sa relihiyosong doktrina. Ngunit tayo mga kaibigan, hindi natin hawak ang buong katotohanan. Maaari ngang katang isip lamang ang lahat. Ngunit kung totoo ang kwento ng kanyang pagsisisi, maaari itong ituring na mismong kalooban ng Panginoon. Ayon kay Solomon, ginawa ng Diyos ang tao upang maglingkod at sumunod sa Kanya. Maikli man ang oras ng kaliwanagan ni Anton LaVey, maiksi man ang sandali na kanyang idinulog sa may kapal, iyon ay sapat upang maranasan niya ang tunay na kapanganakan na hindi niya natagpuan sa mahabang panahon ng kanyang buhay. Hanggang sa ngayon, nananatiling buhay ang impluwensya ni Anton LaVey, hindi lamang sa kanyang mga aklat, kundi sa isipan ng mga taong yumayakap sa kanyang mga aral. Sa huli, nasa bawat isa ang pagpapasya. Kalayaan ba talaga ang iyong hinahanap? O baka unti-unti ka nang naikakadena nang hindi mo namamalayan? Kung nais nyo ng higit pang ganitong mga kwento, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel at sundan ako sa aking Facebook account. Maraming salamat at naway patuloy nating hanapin ang katotohanan.